Mga upset, no? May mga talagang nakisawsaw na, lahat na. Wala na silang choice eh. Ito na lang yung last chance nila eh. Paano? Sukol na silang lahat mga upset. Ito, tingnan natin mga upset. Diyos kapaw. Mga kapaw, mga kakabsat, Kuya Alan Peter, nakisawsaw na sa ICC. Hindi daw sila aalis mga kapsat hanggat hindi bababa si PBBM ayon sa mga ibang miyembro nila, mga kakabsat ha. Nakapaw. Talaga lang. Seryoso yan. Seryoso yan. O, sige mamaya, tingnan natin. Okay, pakinggan muna natin to. Alan Peter, pasok. Ano yung sinesenyas niya? Ng Panginoon, hindi po. Pero dahil lubusan nagmamahal ang Pilipino, Parang mahina yung kon pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan paulit-ulit na ang pagnanakaw, Yan. okay din na. Oh, Sobra na po ang ginagawa, tiisin na lang natin. naku po. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenge with love. Oh, Make no mistake po. Tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, pero Panginoon na ako'y naman. naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya, hindi po ba mga kababayan? Sige, kunin mo yung simpatsya nila. Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA, ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Yung iba po, Oh, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Hoy, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. oh, talaga. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba, pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-bless. Bakit po? Ang isang Pilipino pag sumulat po sa inyong tagapamahala, Kaya kahit na pala, saan po, sulok ng bansa, kaya naman pala Alan Peter, nung nasa taas ka bilang Senate President, talagang ayaw mong bitawan na hanggang ngayon hindi mo pa rin binabati ang bagong Senate President. Hanggang ngayon, bitter ka pa din. Ha? Hindi mo kayang humarap sa Senado. Diyos ko po Lord. Ha? Ano ang kinakatakot mo naman kay Win Gatchalian? Ba't di mo kayang harapin? Ha? Diyos ko po Rudy, anong petsa na? Ay, inayan. nakakaabot. Oh. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan, sa simpleng barangay captain, Sabagay ko, re-electionist to, no? O kaya hindi pala, tatakbo. Ano tatakbo kaya nito? Oh, nagpapalakas! Ay, kumag! Bistado! minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad tumilos si Senator Lacson. Tumonong. Shout out, Kapsat. Nag-privilege speech. Nag-hearing na si Senator Marcoleta. Allen Valencia, shout Sabi out. ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka hini-hearing na. Dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal, hindi, baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority nun. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Uy! Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming expose. And then pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congress. Di ba, nakasuhan na sila, kumag, nakakasuhan na sila, yung mga district engineer, di ba, lahat sila nakasuhan, pati yung mga contractors, di ba, may senador pa. Ay, Diyos ko po, naman. Man, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias ka eh. Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing, meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi?
Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, Ibang klaseng senador. Senador ba talaga to, no? O, yan. Sige. Ibang klase, mga kakakabsat. Basta talagang, no? Pag talagang bitter na, nung talagang pinatalsik na Senate President, talagang iiyak na lang talaga. May naniniwala pa ba dito? Diyos ko po, Rudy. Tuloy. malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, walang hiyan na ang ginagawa. February 4. Kitang-kita ang kulay, di ba, Maapsat? Kitang-kita ang kulay. Tapos gagamitin yung laban. Hihiramin daw yung laban. Ano yun? Bakit? Akala nyo makakukuha ka ng sitpatsa sa mga dilawan. Diyos ko po. Po, ipwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na. Galing sa mga taas na No, ako po, nagtawagan daw. Wala namang ebidensya. opisina. At sinabi sa mga senador, Puro chismis. hindi na kayo makukulong. Bawiin nyo lang pirma nyo. Agoy. Huwag niyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded. Yan po ay alam ni Jinggoy Estrada. Yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, wag lang si Loren. Wag lang si Loren. Hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan, anak ko lumalaban. So baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lukuhan. Walang lukuhan sa flood control, walang lukuhan sa CATSA, walang lukuhan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw pa bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos, nung sinabi ng isang witness, eto yung mga sekretary, nag-deliver, lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yun po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon. Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na, hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko nasasabihin ko sa sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, nung sinabi niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan. Hindi, Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka. Eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun, kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niyang tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangan kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po, yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. So, bibigyan ko ng example ha. Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election, meron pong election, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt. Ano daw?
Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Agoy! Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po, nandito ako sa EDSA. Naka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po. 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Grace pa Toyota, o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Chris pa ako, Toyota yung mga klase ko. O kaya, wala pang Ginebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Diba? Tama na. Noong 2023, halos 1 trilyong piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit din 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024. Wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan. Wala pang DOH yan. Wala pang Department of Agriculture yan. Wala pang BIR yan. Wala pang LTO yan. Walang smuggling pa yan. At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Kaya nung dumating ang 25 na zona, natuwa tayo nung sinabi. Nung sinabing maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Tingla, tama na, nalalaman na kung sinong ano. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, wag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin ko, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapantangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, nakasigaw tayo, we are one! We are one! We are one! Baka pumayag po kayo na makulong si Senator Marcoleta na hindi naririnig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod, ngayong linggo to. Ilan na lang yon? 4, 20 na lang. O, sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang isang impeachable na officer. O. Kaya, yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil
Eh bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, magagawa na kayo. Kabit pala ako. Wala namang eleksyon eh. Magtatrato naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice, itutuloy-tuloy mo na ang pananakit, itutuloy-tuloy mo na yung selective justice, baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadante. Hindi natin po problema na makukulong siya, ang problema natin hindi siya mahawakan. Ang problema natin hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Ba't nga lang ako eh. Ako ba tinutulak nyo? Ano ba naman kayo? Tignan nyo. Yung pinares mo na ng National Capital Region Police Office dito sa kasigsagan ng pagpuputo ng pagbabayad sa People Power Monument. Dapat Ano ba yung lesson ko? Bawat nga lang ako eh. Ano ba yung lesson? Kuya, driver ka ba? Sir, umawat nga ako eh. Driver nga ako. Kasi makikita naman. Bakit nakamute talaga ako ah. Hindi ko nakikita. Sorry. Yung mga service nila. Kita nyo talagang binalandra mapsat, no? Talaga nag-cost na talaga ng traffic. Ay, alam na this. Bawat nga lang ako eh. Ako ba tinutulak? Alright, so yan mga kapsat. Ito, isunod natin tong si Pebbles. Mayroong pasabog mga kapsat. Pakinggan natin to. Pero bago yan, syempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kapsat. Countdown muna tayo. Here we go.
Sa mahal na Presidente